So maigsunan dita maglangan atong ablihan atong mga Bible sa book of Psalm chapter 89. Diri makita atong mga kaigsunan ang unsa ning Ginoo nga atong gialagaran. O unsa ning Ginoo nga akong gilagaran karon. O pareha batang Ginoo nga atong alagaran. So makita na diri kung unsay kalidad sa Ginoo nga atong gilagaran karon. So maigsunan na mo sa book of Psalm chapter 89 verse 5. Ako lang basahon dayon lingkod lang mo. Verse 5, "And the heavens shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also in the congregation of the saints. For who in the heaven can be compared unto the Lord? Who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord? God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him." So verse 8, "O Lord, God of hosts, who is a strong Lord, like unto thee, or to thy faithfulness round about thee." Walay lain, walay makapareha sa Ginoo. Walay susama pareha sa kini nga Ginoo nga akong gituohan. Gialagaran karon. Ang title sa atong mensahe mga igsunan is My Omnipotent God. Omnipotent God means all powerful. Labing gamhanan, all powerful. Walay lain, wala pay mulabaw ani. Omnipotent maigsunan. So let us pray. Ato pa yon ang gahom sa Ginoo. Labing dalaygon ng mga amahan, mga gahom sa tanan. Ginoo, salamat Lord sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Salamat Lord nga ikaw Dios nga nagmugna sa langit ug sa yuta. Ikaw ang Dios nga among gialagaran karon. Salamat Lord sa imong kagahom nga diin kami nakabarog karon naay baskog na panglawas o nakabarog diri nga nay naginhawa pa Lord. Salamat Lord sa life nga imong gihatag kanamo Ginoo. Ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Lord, salamat Lord nga ikaw naghatag nako og privilege Ginoo nga makawali sa imong pulong sa imong balaan nga pulong Ginoo Amahan. And Lord God, dili ako takos ug ngayon Ginoo, iloy ako pinagi sa imong balaan nga espiritu. Pinagi sa imong dugo Ginoo nga ako nga may imong ngayon Ginoo sa pagwali sa imong pulong. O pinagipod sa imong balaang espiritu Lord God nga imong pulong gayod Ginoo ang masulti diri sa pulpito Ginoo sa balaan nga pulpito Ginoo. Salamat Lord nga kami nadiri karon sa simbahan aron maminaw kanimo Ginoo. And I pray God sa akong mga igsunan sa pagtuo sa pagpaminaw sa imong pulong Ginoo nga empty ang ilang kasing-kasing andam sila modawat sa mensahe karon Ginoo. All glory and honor we bring back to you in Jesus name pray. Amen. Maigsunan, my omnipotent God. It means all-powerful, labing gamhanan. Wala na'y parihan eh. Mao ni ingon ang verse 5, "And the heavens shall praise thy wonders." Kay sa tanang minugna sa Ginoo ang langit, thy faithfulness also in the congregation of the saints. Mao na mga igsunan sa diyang atong matapok ta diri sa simbahan, congregation of the saints, mga luwas, mga gitawag da sa Ginoo, mga pinili nga tao. Makita nimo ang pagka-faithfulness diri sa Ginoo sa atong congregation mga igsunan. Di makita nimo. Verse 6, "For who in the heaven can be compared unto the Lord?" Wala na. Walay lain mga kumpara ani. Sa Ginoo nga akong gialagaran og imo kung luwas ka mga igsunan, mao po ning Ginoo nga gablanganan. Wala na lain makakumpara sa iya. Walay susama kay gitawag sa book of Revelation, King of Kings and Lord of Lords. Omnipotent God mga igsunan. Anay, who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord? Kinsa pa man na mulabaw ani nga mga ilado nga mighty men, walay makakumpara ani sa Ginoo nga gigaglaran nato karon. Walay susama maigsunan. Pero sa verse 7, "God is greatly to be feared in the assembly of the saints." Mao na maigsunan sa pagwali sa pulong sa Ginoo, sa dihang giwali na ang pulong sa Ginoo sa diri sa pulpito maigsunan, pagbati og kadlok diha sa Ginoo. Pagbati jud og respeto diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Bisa kinsa man na nagbarog diri maigsunan, balik ni maigsunan nga kinsa man magbarog diri pangayog kahadlok diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. "Heard in the assembly of the saints, and to be had in reverence," both all respect maigsunan, tanang pagrespeto nimo na reverence, pag-respect nimo diha sa Ginoo na diha ibutang jud na ipaubos jud na imong kagalingon maigsunan. "And then that are about him." Verse 8, "O Lord of hosts, who is the strong Lord like unto thee? Kinsa pa man, or to thy faithfulness round about thee." Mao ni maigsunan, mao ni ang Ginoo nga atong gialagaran karon. Say amen. 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 So
mao ning Ginoo nga ato gilagaran karon nya sa atong kinabuhi ngano man magluluya man ta nga naman tayo Ginoo nga magtatabang ngano magluluya man ta sa ministry sa pagmangalagad sa Ginoo ngano man mag-hesitate ka nga mo step forward nga naa may Ginoo nga kasandigan nato maigsunan naay omnipotent God nga gamhanan kayo nga pwede na to kahangyuan kapasilungan o kapangayuan na itong kalinaw sa itong Christian life ng sunan. Daghan mga persecution, daghan mga pagsulay, daghan mga challenges, o daghan mga utang mga sunan. utang. Daghan ng mga finances, problema sa finances mga sunan. But we have an omnipotent God. Na atay gamahanan nga Dios nga atong kasandigan, kakuptan na to, atong faith, na aryo diya mga sunan. So, this is my omnipotent God. Ang title sa itong mensahe, my omnipotent God. Mao ni akong Ginoo nga giglagaran. Point number 1, mga sunan, thou rulest of everything. This God that akong gialagaran, iyang gimanduan, girule, tanan. Kaya niyang i-rule tanan. Tanaw sa verse 9, mga sunan. Thou rulest the raging of the sea. When the waves thereof arise, thou stillest them. Mao ni mga sunan, the raging sea, kung imo ni tugkaron o imo ni sabton sa the raging sea, kung bottom sabot ani raging grabe na kaisog nga bawd. Sometimes atong kinabuhi mga sunan ang problema nag-rage na. Di ba? Raging na kayong problema, imposible naman ni masulbad. Imposible naman ni masulbad, matagaan og solusyon. Ison, sa imo imposible. But in God, nothing is impossible. Walay posible sa Ginoo. And we need to trust in God. Musalig ta sa Ginoo. Mao na Panginoon sa Ginoo, mutrust sa Ginoo. Raging sea, grabe isog na kayang balod. Ang hampak dito, problema dito, challenges dito. But unsa gigingon sa Ginoo? Thou rulest. Kaya niya i-rule. Unsaon niya? Kaya niya ipakalma ang kusog nga balod. Kusog nga bawd. Raging sea, hampak. Therefore arise, thou stillest them. Di ba? Kanindot sa Ginoo nga kaya din niya ipakalma ang balod. Ang balod sa problema sa kinabuhi, kaya din niya. Kaya sa Ginoo. 2 number 2, may sunan, thou hast power to destroy. Igsoon kita, walay dili ganahan ang Ginoo nga ma-destroy ta sa atong kinabuhi. But naay kung mapasakit na to may sunan, naay mo pasakit na to, kaya sa Ginoo i-destroy sila. Kay the Lord said, vengeance is mine. Kaya sa Ginoo nga tagaan away, nga ma-destroy sila. Kung gipersecute ta, kita mga Kristohanon, idagdaog ta, kung magpaubos lang ta sa itong kagalingon, humility, ato nung ipaubos ang kagalingon, in the long run, maigsunan, makita nimo ang destruction atong mga tawhanan nga ni persecute nimo. Di pasakit nimo, in the long run, makita ra dyan na, nga ipahikmata niya nga sayop ka sa imong nabuhat, nagpasakit ka sa imong sa kakristohanon. Mana, God, kaya sa Ginoo, there's a power to destroy. Tanaw sa verse 10, mga sunan, verse 10, thou hast broken Rahab in pieces. Grabe, no? In pieces mo yun. As one that is slain, thou hast scattered thine enemies with thy strong arm. Grabe, kagamanan sa Ginoo, omnipotent God. Mao na itong Ginoo. Dapat na malipay. Dapat naatay confidence niya sa Ginoo. Amen? Naatay confidence niya sa Ginoo nga kaya niya i-destroy ang imong mga enemy. Mga persecutor nimo kaya niya i-destroy. Ang imong sulubon is confidence of God. Ang peace of God, ang humility. Ang pag-humility sa imong kagalingon nga nabantayan, sakit kayo. Nga down ka, persecute ka, nakadungog ka na sakit nga istorya, igsoon. Humility. Confidence, humility, magsunan. Tanawa, gi-destroy niya into pieces. Kaya sa Ginoo day ni. Kaya day ni sa omnipotent God nga atong gisaligan karon. Mo na kinahanglan nay confidence sa Ginoo nga. Di ba? Tanawa ni magsunan sa verse 11, the heavens are thine. Ang kalangitan, imuha Ginoo, o ang earth also is thine. Ginoo, imuha ang kalibutan, imuha ni Lord. As for the world and the fullness thereof, thou hast founded them.
Grabe sa Ginoo, no? Grabe kagamahanan ni Ginoo nga man kita sa atong pagmanglagad sa Ginoo nga naman tay pag-atras, di ta maatras magsunan, abanti ta magsunan nga naman. Naay Ginoo nga nagtan-aw kanato. Na ang mata sa Ginoo na nato kay kita mga pinili sa Dios. Nga na magsunan, iyaha tanan sa Ginoo, tanawa sa verse 12, the north and the south thou was created. Kanang created ang north ug south gibuhat sa Ginoo. Gimugna sa Ginoo. Mao na mahatag jud kag grabe nga pagrespeto sa Ginoo kung naka sa simbahan. Grabe respect yun mo. Dapat imo na ipasa sa imong mga anak nga respetuan ng kung naaga nita simbahan. Ayaw paglakaw-lakaw anak. Ayaw pag dudua kay sugod na ang wali. Kay atag respect diha magsunan. Kana ako wam ko'y anak, pero kung nako'y anak palitan lang ba kung nay ko anak ba? Ako jud na siya balungon. Kutob sa mahimo. Kay di man ta ka kuan pod, di ta kaingon pod nga di jud siya kalakaw-lakaw. Di ba? Di siya samok sa mensahe. Kutob lang sa mahimo. Kay tao ra pod niya ako mga pamangkon mubo man ko na experience man nila nga mubo og pasensya. Kay kita man jud sila nga unsa ko masuko ba, mupitol ba. Mo na karon usay istorya nako tuman dayon. Kay napitol man sila. Point number 3, magsunan, thou hast a mighty arm. Muna na yung point number 3. Thou hast a mighty arm. Tanaw sa verse 13, magsunan, thou hast a mighty arm, strong is thy hand, and high is thy right hand. Grabe, nakakusga na Ginoo. Muna, God is our refuge. Ang Ginoo jud atong kadaganan sa atong ginabuhi. In the shadow of His wing, dadi ang kalinaw, magsunan. In the time of storm, in the time of calamity sa imong kinabuhi, Christian life, nag-struggle ka, naka-struggle na ka sa problema, naka sa downfall, mga igsunan, adto jud ka pasilong sa kalinaw sa Ginoo, pako sa Ginoo. Refuge. God is our refuge, mga igsunan, because His hand is mighty. Kabaw ka, naay mga problema, di mo kaya masulbad nga ikaw lang, pero kaya na sa Ginoo. Naay mga problema, di mo kaya, di na mo kaya, nako, kung ako ni kanon, makagubot, pasilong nang yun ta sa landong sa Ginoo. The peace of God, because thou hast mighty. Tanawa, may omnipotent God. Mao ni, ang Ginoo, gamahanan kay Ginoo. Nya kinsa man ato lang ni nganlan. Kung kinsa ni siya nga Ginoo. Ato ni panganlan, kinsa jud ni nga Ginoo. Kay God naman siya dire sa Old Testament. Na napoy awit nga, I shall know Him. Di ba? The more you know, the more you love. The more you know the person, the more you understand. Naman, nakatunan, the more you know that person, the more you understand nga, iya din ang weaknesses. Inana din siya manulti. Ug the more po siya makakaibaw po sa uban, di po din na po dapat isulti. Ana ba? Nay mga ana ba? The more you understand, the more kuan ka nga makaila ka sa tao, the more ka makasabot sa iya. Maabot sa Ginoo maigsunan. The more we know unsa o kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi, the more ta mo paduol, the more ta mo mga lagad sa Ginoo. Kung kinsa jud ning Ginoo nga atong lagaran. So ato ning anlan maigsunan, Colossians chapter 1 verse 13. Ato ning anlan maigsunan, ato ning ilahon kinsa ni ang Ginoo nga omnipotent God atong pagaiskutan maigsunan, who hath delivered us from the power of the darkness and hath translated us in the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of the sin, who is the image, ang imahe sa Diyos nga dili makita, ang image of the invisible God, grabe ni, ang imahe sa Diyos nga dili makita, the firstborn of every creature, for by Him we are all things created, and the heavens and the earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions, or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Verse 17, maigsunan, and He is before all things, and Him is all things consist. Namugna, tanan. Namugna tungod niya. And He is the head of the church. Amen. We are the body of Christ, magsunan. Amen yung tangad. Siya ang head of the church. Who is the beginning of the firstborn from the dead, and all things He might have preeminence, magsunan. Kinsa ni siya nga Ginoo. Revelation chapter 22. Arita sa Revelation, mailan yun, kinsa yun eh. Para ila dyan ito, kinsa dyan nga omnipotent God nga atong gituhan, maigsunan. Para di ta makuhan nga, na dyan tayo ebidensya ba?
chapter 22, verse 12, and behold, I come quickly, and as reward with me, to give every man according to his work. Then verse 13, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Verse 16, magsunan, I, Jesus. Amen. I, Jesus, have sent my angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright morning star, magsunan, Jesus Christ. Last verse nga itong pagkahisgutan, Philippians chapter 2. Mao ni ang omnipotent God nga akong nailhan. Inaot, mao po ni ang imong Ginoo nga imong Ginoo. Inaot nga parihat ang Ginoo, magsunan. Grabe kagamahanan. Philippians chapter 2. Let nothing be done through strife and vain glory. Dili na to itugot, magsunan nga ang tanan na to mahimo naay kagubot, naay pagsakit sa isig itong Kristohanon, or vain glory. Di na to nitugot nga kita ang mahimaya. Dili na ang Ginoo, but in lowliness in mind. Mao ni ibutang sa imong kasing-kasing, magsunan nga dapat lowliness in mind. Let's esteem other better than themselves. Look not every man in his own things. Ayaw tanawang ang matag usa sa iyang kagalingon, but every man also in his things and other. Let this mind be in you, which is in Christ Jesus, who being in the form of God, diba, makita mo, form of God, through it not robbery to be equal with God, but made himself no reputation, and took upon him the form of the servant, was made in the likeness of men. Magsunan, and verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Mao ni ang Ginoo nga to siliran. He is the image of the invisible God, wherefore God also highly exalted him and given him a name above every name, magsunan, that the name of Jesus, that the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things on earth and things under the earth, and that every tongue should confess. Mao ni sulti tanan sa umabot ng judgment, magsunan. Mao ni umabot that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Mao ni ang Ginoo sa kisaligan. Gibuhat ni tanan, nagpaubos iyang kagalingon. Gibuhat ni tanan. Pero unsa ato gibuhat? Wala ta mo adto sa mission field. Wala ta kasing nga mga lagad sa Ginoo. Grabe gyud gamahanan nga Dios. Gamahanan nga Ginoo. Pero unsa ato gibuhat? Wala tay respeto sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ato gipasagdan ang mga bata ang maglakaw diri sa samtang si pastor nagwali. Ako na nag-observeran dugay ra, di na pwede. Di na pwede magsunan. But paningkamutig soon, na kay mga anak. Ayaw pala kalakawa kay because kung magsugod na pagwali sa pulong sa Ginoo, ang Holy Spirit nag-istorya na, nagkayo na magsunan, nagkayo na ang balang espiritu, paminawang balang espiritu sa imong kasing-kasing. Observe ko anak, pero na-observe na ko nga makahatag nag-disrespect sa balang espiritu. Disrespect sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Manawsunan, mga nagibuhat sa Ginoo, gamahanan nga Dios. Grabe kagamahanan nga Ginoo. He humble himself, became obedient unto the death of the cross. Mo ni dapat naata ni makuha na to ang Ginoo, makaila ta sa Ginoo. I shall know him. Kinahanglan mailaila, makaila ta sa Ginoo. Kinsa ang Ginoo? Kay the more ka makaila sa Ginoo, the more kumpiyansa ka nga mga lagad ka sa Ginoo, unsay may tabo sa imong kinabuhi, daghan mga problema, daghan mga utang, unsa mga utang, mga kuanda, mga bayronon, daghan mga challenges. Ginoo ra solusyon. Read the word of God morning. I-meet ang Ginoo in the morning. I-meet ang Ginoo basa sa pulong, pahinlo sa pulong. Mao na rason nga makaistorya ka bati sa imong sikisuhanon. Kung naay ganay mo istoryan mo bati, imo sabayan po nimo. Ana, di na mao. Ikuan nga ayaw. I-pray lang nato na. Seek for peace, not for distraction. Seek for peace. Kung naay mga bati, ayaw. Ikay absorber mga magod. Nga naman, gusto sa Ginoo kalinaw sa atong ground. Dili chaos, dili kagubot. Mo na sa atong panagtapok, gamay ra ta, magagaway ba ta? Gamay ra ta unsa man ato, di na mao. Ang gusto sa Ginoo kalinaw nga naman, dako kay ang mission field. Nalito sa buntod, sa kadagatan, daghan kay mission field, magsunan. Mo na natay omnipotent God, na I hope nga makakuha ninyo ang lesson sa mensahe magsunan sa iyang pulong, sa Psalm chapter 89, ang pulong
ang pulong sa Ginoo matisok jud sa kasing. Ano man nindot ang pulong sa Ginoo, palikon pa na nimo. Ngantod sa imong kuan, nindot ang pulong sa Ginoo. Kay ngano man, kita nimo omnipotent God, gamanan Ginoo, can rule everything, can destroy. His mighty arm, kaya sa Ginoo. Let us pray. Dalaygon nga Ginoo, salamat Lord sa imong kayo sa imong kinabuhi. Salamat Lord nga ikaw Dios nga gamahanan sa imong kinabuhi. Our omnipotent God, Lord Jesus Christ, Ginoo. Salamat Lord nga naad mi diri sa simbahan nga tinuod ang tinuod nga church which is your body nga imong gisakripisyuhan Ginoo nga nibayad ka para sa among kinabuhi Ginoo nga among kalag Ginoo maadto sa imong gigarian which is the eternal life imong kingdom Ginoo nga imong giandam kanamo Ginoo. Salamat Lord nga usa kami nga napilian sa kadaghan sa mga tao di sa Lapu-Lapu, sa Cebu Ginoo, sa Pilipinas Lord. Usa mi nga imong gipili Ginoo nga mahimo nimong anak Ginoo. And Lord, this privilege nga among naangkon Ginoo wala makita sa ubang nga Kristohanon, wala nila makita unsa kanindot ka Ginoo sa kinabuhi. Nagsayang sila sa ilang kinabuhi Lord God. But Lord, I pray sa mga kaigsunan Ginoo nga wala pa man nila nakita Ginoo. I hope Ginoo nga ako naglaom Ginoo nga di ko mo-condemn nila, di ko kay wala ko katungod nga mo judge, mo condemn la ikaw jud Ginoo, ikaw jud maka-judge sa mga tao nga ni salaag Ginoo nga sa likway nga mga Kristohanon nga wala na sa focus Lord God nga makita sila sa imong beauty Ginoo nga unsa ka kanindot nga Ginoo nga gamahanan ka nga Ginoo sa among kinabuhi Ginoo nga even though daghan mga challenges Lord God nga din makita na mo sa dihang manay mga challenges Lord makita na mo nga ikaw nag-provide, ikaw nag-guide, ikaw naghatag safety protection buhi pa may kantud karon Lord. Salamat Lord nga makita pud na sa mga igsunan namo Lord God. Ug kami Ginoo nga sa diyang amo nakita ang imong beauty di mi dili taon may tabunan sa sala Ginoo. Na period kada adlaw mo tamod jud mi sa imong pulong Ginoo nga mag-istorya jud mi nimo Ginoo. Salamat Lord nini nga church. Salamat Lord sa I know Lord imong strength si pastor nga naabot this year 2025 daghan mga challenges but imong gipili si pastor to strengthen his family Ginoo. Salamat Lord ug sa mga kaigsunan nga nadri nagpabilin Ginoo. Salamat Lord nga nakadasig kanamo Ginoo nga nagpabilin para sa imong buluhaton Ginoo. Og tiniano mong gibuhat Ginoo hinaut Ginoo nga para sa imong kalipay o kahimayaan Ginoo dili among glory ang magpaisa Ginoo. All glory and honor bring back to you in Jesus name pray. Amen.